Yung mahirap na nagnakaw ng delata kulong agad. Pero yung mataas na opisyal na nagnakaw ng milyon-milyon sa kabang yaman, nakakalusot? Na nagnakaw ng milyon-milyon sa kabang yaman, nakakalusot? Tanong ng iba, makakain ba ang impeachment, Mr. Speaker? Imagined myself cutting his head. Yang batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. At sa lahat ng ating kababayang nanonood, tumitindig ang representasyong ito sa botong yes. Dahil naniniwala tayo na dapat nang litisin si Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon sa ngalan ng hustisya para sa taong bayang ninakawan at pinagtaksilan. Umupo tayo ng 8 hearings nitong nagdaang 2 buwan at binaybay ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kalakip ng mga ito ay mga ebidensya na naghuhumiyaw, na umiiral ang korupsyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. At mula roon, naging mas malinaw ang mga sigaw para sa tuluyang pagpapanagot. Mr. Speaker, sa bawat kategorya ng mga aligasyong pwedeng mabanggit, meron pong ebidensyang naipakita ang House Committee on Justice laban kay VP Sara. May mga saksi tayong nagulat na sinabing utos ni VP Sara na magbigay ng peking ulat sa COA para sa maling paggamit ng confidential funds. May official report tayong hawak na bilyones ang dumaloy sa mga bangko ni VP Sara at kanyang asawa na hindi naman nakaulat sa kanilang salin. Sa parehong salin niya makikita na may mga taon na wala daw silang perang deposito sa bangko. Nakita din natin ang mga video na totoo at beripikado, hindi po AI, na sinasabi niyang nangontrata siya ng tao na papatay sa kanyang mga karibal sa politika. At sa bawat oportunidad na hiniling natin kay VP Sara na ibigay ang kanyang panig, hindi siya nagpakita ni isang beses. Mr. Speaker, sigurado ako, marami sa mga nanonood, may mga kakilalang may mga kinaharap na kaso o kaya ay nakakulong. Bilang karaniwang mamamayan, batid natin ang bigat ng sistemang dapat magbigay ng hustisya para sa lahat. Pero sa kasalukuyan, may mga taong dekada nang nakakulong para sa mga mas magagaan na krimen. Pero dahil mahirap, walang abogado at nabubulok sa piitan. May mga nakagawa ng mga mas malalang krimen, pero walang pananagutan dahil sa limpak-limpak na perang hawak o kaya naman dahil sa mahigpit na kapit nila sa kapangyarihan. Yung mahirap na nagnakaw ng delata kulong agad, pero yung mataas na opisyal na nagnakaw ng milyon-milyon sa kabang yaman, nakakalusot? Hindi po pwede ng ganon, Mr. Speaker. This is about justice, yes, but more importantly, kaming kabataan, tayo, ginagawa natin to para hindi na maulit to. Para sa isang kinabukasang hindi na muling gagamitin ang pera ng bayan para sa makitid na pansariling interes ng ilan. Tanong ng iba, makakain ba ang impeachment, Mr. Speaker? Ang sagot natin dyan ay kung matagumpay na mapanagot natin ang mga magnanakaw at maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan, mabibigyan ng nararapat na serbisyo at suporta ang mga kababayang nagugutom. Kaya hindi kami papayag na ang kasaysayan ng ating henerasyon ay tatatakan na lang ng pangalan ng isang nagtaksil sa bayan na piniling magtago sa likod ng poder sa halip na harapin ang mga tanong sa kanyang pamumuno. Mr. Speaker, as a final word, this representation is convinced bilang tunay at natatanging kinatawan ng kabataan sa Kongreso to stand with the youth. We stand on the side of justice. Wala pagdadalawang isip sa pagpapanagot sa mga kurakot sa gobyerno, lalo na nasa gitna tayo ng krisis. Bumuboto ng yes ang representasyong ito para pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Senado. Maraming salamat, Speaker.